Maligayang pagdating sa Japex Recap. Nagbibigay ang channel na ito ng mga recap ng pelikula at serye, mga review, komentaryo, at mga buod na pang-edukasyon para sa layunin ng entertainment lamang. Ang lahat ng mga video ay nilikha gamit ang orihinal na pagsasalaysay, komentaryo, at pag-edit upang baguhin ang orihinal na nilalaman sa isang condensed recap format. Hindi namin inaangkin ang pagmamay-ari ng anumang clip ng pelikula, larawan, o musika na ginamit sa aming mga video. Lahat ng karapatan ay pagmamay-ari ng kani-kanilang mga may-ari. Ang anumang material na ginamit ay napapailalim sa patas na paggamit gaya ng inilarawan sa Seksyon 107 ng Copyright Act para sa mga layunin tulad ng pagpuna, komento, pag-uulat ng balita, pagtuturo, scholarship, at pananaliksik. Ang aming mga video ay inilaan upang magbigay ng mga buod at pagsusuri, mag-alok ng komentaryo at personal na opinyon, tulungan ang mga manonood na maunawaan ang mga kwento sa mas maikling format. Kung ikaw ay may-ari ng copyright at naniniwala na ang iyong nilalaman ay ginamit ng hindi wasto, mangyaring makipag-ugnayan sa amin ng direkta upang malutas namin kaagad ang issue. Sa pamamagitan ng panonood sa channel na ito, kinikilala mo na ang nilalaman nito ay nagbabago at nilikha para sa mga layunin ng komentaryo at pang-edukasyon. Salamat sa pagsuporta sa Japex Recap. Isang gabi noong 1972, isang laruang bangka ang biglang sumulpot sa isang swimming pool. Nagising si Rebecca sa kakaibang ingay at dumungaw sa bintana, napansin ang laruan. Nagmamadali siyang sabihin sa kanyang may sakit na kapatid na nahanap na niya ang bangka nito, ngunit hindi ito nagigising, kaya ipinangako niyang kukunin ito para sa kanya. Pumunta si Rebecca sa likod bahay at kinuha ang skimmer net para subukang kunin ang laruan na lumubog sa ilalim ng pool. Kahit anong pilit niya, hindi niya ito mahuli. At ang bawat pagsubok ay naglalapit sa kanya sa gilid. Biglang, isang hindi magagapi na puwersa ang nagtulak sa kanya sa tubig, at habang siya ay nagpupumilit na lumangoy, napansin niya ang kanyang ina sa labas ng pool na tinatawag ang kanyang pangalan. Mabilis na lumangoy si Rebecca pabalik sa ibabaw, ngunit wala siyang nakitang sinuman sa paligid. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumukutitap ang mga ilaw at natakot si Rebecca, kaya lumangoy siya sa gilid, balak niyang umalis. Gayunpaman, lumitaw muli ang laruan, kaya nagpasya siyang lumangoy pabalik para dito. Sa sandaling hinawakan niya ang bangka. May humawak sa binti niya at hinila siya pababa. Isang misteryosong boses ang maririnig, bumubulong ng 10 megami bago muling bumangon si Rebecca, humahagulgol habang nagmamakaawa ng tulong. Muli siyang hinila sa ilalim ng tubig, at sa pagkakataong ito ay ang kanyang madulas na ibabaw na lamang sa kasalukuyan. Ang pamilya Waller ay naghahanap ng bagong bahay. Si Ray ay nanatiling mag-isa sa kotse ng ilang sandali, nakikinig sa balita ng baseball sa radyo. Siya ay isang dating manlalaro na napilitang magretiro noong siya ay na-diagnose na may multiple sclerosis. Sumasakit ang kanyang ulo, ngunit hindi ito pinansin ni Ray nang tawagin siya ng kanyang mga anak. Kinuha niya ang kanyang tungkod at sumama sa kanyang pamilya sa loob ng bahay. Ipinakita sa kanila ng realtor Lee, ngunit hindi nila ito gusto, kaya nagpasya silang umalis pauwi. Napansin ni Ray na binebenta ang mga bahay ni Rebecca. Tinatawagan nila si Kay at ipinakita rin niya sa kanila ang bahay na ito, na ipinapaliwanag na isa lang ang may-ari nito sa nakalipas na ilang dekada. Gusto ng asawa ni Ray na si Eve na malapit ang bahay sa paaralang pinagtatrabahuan niya, at gusto ni Ray ang pool sa likod bahay, bagaman natatakot si Eva na lumangoy habang hinahangaan ang pool. Nakita ni Ray ang isang baseball at sinubukang kunin ito para lang madulas at mahulog sa tubig. Ang kanyang katawan ay nasabit sa mga takip ng mga halaman, at habang siya ay nagpupumilit na huminga, naiisip niya ang kanyang sarili na naglalaro muli ng baseball pagkatapos na matagpuan ang isang lunas para sa kanyang karamdaman. Nagbibigay ito sa kanya ng lakas na kailangan niya para lumangoy at makaalis sa pool. Nang maglaon, pumunta si Ray sa doktor para sa isang check-up at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang magsanay ng mas madaling aktibidad kaysa sa paglalaro ng sports kasama ang kanyang mga anak tulad ng yoga o paglangoy. Sa kanilang paglabas, sumang-ayon ang mag-asawa na kunin ang bahay na may pool. Sa lalong madaling panahon, ang pamilya ay lilipat sa kanilang bagong tahanan at ang mga bata ay makakapag-aral sa parehong paaralan. Si Eve ay nagtatrabaho sa kanyang anak na babae. Kinakabahan si Izzy sa kanyang unang araw, ngunit nakipagkaibigan siya sa sikat na lalaki na si Ronin na nag-imbita sa kanya sa isang swimming club sa katapusan ng linggo. Nagtutulungan ang pamilya sa paglilinis ng pool. Ipinasok ni Ray ang kanyang kamay sa loob ng drain para alisin ang bara, napasigaw lamang siya nang may humampas sa kanyang palad. Agad niyang hinila ang kamay at nakitang dumudugo ito ng husto. Ang pamilya ay kailangang humakbang palayo kapag nakita nila ang kayumangging tubig na lumalabas mula sa kanal sa nakababahala na bilis. Maya-maya, tinawagan nila ang pool maintenance guy at ipinaliwanag niya na ang tubig ay nagmumula sa underground spring. Nangangahulugan ito na mayroon itong natural na pagsasala at geothermal heating at storage. Sabihin na ang tubig mula sa mga spring pool na ito ay mahusay para sa balat. Sa katunayan, ang lugar na ito ay dating puno ng mga wellness center at health spot kapag handa na ang pool, sa wakas ay sumisid ang pamilya sa magsaya. Inihagis ni Eva ang mga barya sa tubig at ang mga bata ay tumakbo upang makita kung sino ang makakahanap ng espesyal.
Ginagawa ni Ray ang kanyang karaniwang mga ehersisyo at napansin niyang inaalis ng tubig ang lahat ng pilay sa kanyang mga kalamnan. Sa gabi, inaayos niya ang mga bayarin at nadidismaya dahil malaki ang gasto sa mga doktor ni Ray para makapagpahinga. Nagpasya siyang lumangoy. Ang pamilya ay hindi maaaring side mile sa kanya sa hindi pag-apruba bago tumakbo palabas habang lumalangoy. Biglang nagulat si Eve nang sumulpot si Ray malapit sa gilid ng pool. Pero nang tumingin ulit siya, wala na siya. Pagkatapos ay magsisimulang kumurap ang mga ilaw. Kaya nagpasya si Eve na umalis kaagad pagkalabas niya sa pool. Ang mga ilaw ay gumagana muli ng normal pagkatapos suriin ang mga bata. Natagpuan niya si Ray sa kama at tinanong siya kung lumabas siya. Pero sabi niya hindi. Sinabi niya na dapat silang kumuha ng takip ng pool at suriin ang mga ilaw bukas. Samantala, si Snyder ay nagpapahinga sa diving board at muling kumikislap ang mga ilaw. Sa sandaling iyon, lumilitaw ang laruang bangka sa tubig sa loob ng kanyang mga ungol dito. Kinaumagahan, nakita ni Elliot ang kwelyo ni Snyder sa pool, ngunit ang pusa ay wala kahit saan. Kinuha ni Ray ang kwelyo at nabasa ang kanyang benda, kaya nagpasya siyang tanggalin ito. Sa sobrang gulat niya, gumaling na ang sugat. Nang hapong iyon, sa wakas ay tinatakpan ng pamilya ang pool sa gabi. Nanaginip si Eva na nasa pool na may kakaibang anino, at ang tindi ay nagulat sa kanyang paggising. Napansin niyang wala si Ray sa kama niya at dumungaw siya sa bintana para makita siyang lumalangoy ng medyo masigla. Kapag oras na para sa susunod na pagsusuri ni Ray, ginagawa ng doktor ang karaniwang mga pagsusuri at laking gulat niya nang malaman na bumuti ng husto ang kanyang kondisyon. Sinabi sa kanya ni Ray na 2 beses siyang lumalangoy sa isang araw at tinawag itong water therapy. Maya-maya, nag-ehersisyo si Ray sa garahe habang nire-record ang sarili. Dumating si Elliot at pinakiusapan siyang lumangoy kasama niya dahil hindi siya dapat mag-isa sa pool. Ngunit si Ray ay nahuhumaling sa pagpapabuti ng kanyang katawan. Sa halip, gumuhit siya ng smiley face sa isang barya at sinabihan ang bata na laruin ang kanilang sundo. Inilagay ni Elliot ang barya sa isang action figure at nilalaro ito sa ilalim ng tubig. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumabagsak ang mga barya at inaakala ni Elliot na tatay niya yon kaya mabilis siyang bumangon. Gayunpaman, walang tao sa paligid. Pagkatapos ay sumisid siya upang kunin ang barya para lamang makita ang mas maraming barya na bumabagsak. Kinuha niya silang lahat bago tumingala at may nakita sa tabi ng pool. Muli siyang bumangon upang makitang walang laman ang likod bahay. Nagsimulang lumanggoy muli si Elliot at nagulat siya nang may humampas sa diving board. Pero pagtingin niya, wala naman. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ng isang batang babae na humihingi ng tulong sa mga tagapaglinis. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Rebecca at ipinahayag na siya ang action figure ni Elliot. Siya ay umabot sa butas upang kunin ito at nakitang nakasalo ito sa buhok bago ang isang katakot-takot na kamay ay humawak sa kanyang pulso. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, nagawa niyang palayain ang kanyang sarili at nakakita siya ng isang misteryosong figura sa loob ng purifier. Isang takot na si Elliot ang nagsabi kay Eve kung ano ang nangyari at agad siyang lumabas upang mag-imbestiga. Ngunit walang tao sa paligid at ang action figure ay lumulutang sa pool. Nang mabalitaan ni Ray ang pangyayari, iniisip niya kung nag-imagine si Elliot ng mga bagay-bagay dahil wala siyang kaibigan. Dapat daw magkaroon sila ng pool party para mas makihalubilo ang pamilya. Nang maglaon, ang buong pamilya ay pumunta upang suportahan si Elliot sa kanyang pagsasanay sa baseball. Ang lahat ay nasasabik na magkaroon ng isang sikat na baseball player sa paligid, kaya't iniaalok ni Ray ang lahat ng payo na magagawa niya. Sa kalaunan, nakumbinsi nila siya na sumali sa pagsasanay at pagkatapos ng ilang pag-aatubili, pumayag siya. Nabigo ang kanyang unang 2 pagsubok at nahulog pa siya. Nag-aalala si Eve, ngunit tiniyak niya na ayos lang siya at sinubukang muli. Sa pagkakataong ito ay iniisip niya ang tungkol sa pool at ang pangitain niya sa unang araw na nagpapahintulot sa kanya na matamaan ang bola ng napakalakas na pumutok ito at tumama sa mga ilaw. Ang buong kupunan ay humanga, ngunit hindi masaya si Elliot sa kanyang ama na pumalit sa laro ng gabing iyon. Si Eve at Ray ay lumabas para sa hapunan ay siya ang naiwan sa pamamahala. Kaya niyaya niya si Ronan pagkatapos pananakot kay Elliot para hindi niya sabihin sa kanilang mga magulang. Sina Ronan at Izzy ay nagsasaya sa pool at nagpasyang maglaro ng Marco Polo sa turn ni Izzy. Sabi niya na nakapikit si Marco at niloko siya ni Ronan sa pamamagitan ng pag-alis sa pool. Biglang pinatay ang radyo at may lumabas na nakakatakot sa tubig para bumulong ng polo habang naglalakad siya papunta dito, iniisip na si Ronan yon. Ngunit kapag malapit na niyang mahuli ito, nawala ang nilalang. Biglang sumulpot ang nilalang sa likod ni Izzy at sinabing si Polo na wala na lang ulit nang lumingon siya, iniisip pa rin na si Ronan yon habang sumisid siya para sundan siya. Pero hindi niya mahanap. At ang pool, kakaiba, ay tila walang ilalim. Sa sandaling iyon, hinawakan ng nilalang ang kanyang binti at nagsimulang hilahin. Kaya't sinipa niya ang magkabilang binti hanggang sa makalaya na siya. Pagkatapos ay napansin niya ang isang maliwanag na parisukat sa itaas niya at mabilis na lumangoy patungo dito habang ang mga ilaw ay nagsisimulang kumurap. Bumangon siya sa tamang oras at tinulungan siya ni Ronan. Halatang takot na takot siya habang ipinapaliwanag niya ang nangyari.
Ngunit sinabi ni Ronan na nag-iisa siya doon at ilang segundo lang. Sa sandaling iyon, sa pagbabalik ng kanyang mga magulang, hinalikan siya ni Ronan bago tumakas. Nang maglaon, sinubukan ni Elliot na kausapin si Izzy tungkol sa nangyari sa kanya dahil gusto niya ng kumpirmasyon na hindi siya nag-imagine ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, tumanggi si Izzy na sabihin ang anumang bagay dahil ang pool ay tumutulong sa kanilang ama at ayaw niyang masira ang mga bagay. Itinuturo din niya na walang sinuman ang maniniwala sa kanila. Sa araw ng party, maraming tao ang dumalo at lahat ay nagsasaya. Si Izzy ay natatakot pa rin kaya nakikipag-chat siya sa kanyang mga kaibigan ngunit hindi nakapasok sa pool. Nanatili si Elliot sa kanyang silid at nag-set up ng kamera sa bintana para i-record ang lahat sa kusina. Tinanong ko si Kay kung bakit hindi ginamit ang pool sa loob ng maraming taon. Sa una, sinubukan ni Kay na iwasan ang tanong, ngunit sa huli ay sinabi niya kay Eve ang tungkol sa isang batang babae na nalunod doon. Pag-alala kay Elliot's story. Tinanong ni Eve kung Rebecca ang pangalan niya at nagulat si Kay na kilala niya ito. Hiniling ng isang batang lalaki kay Ray na pirmahan ang bola na nabasag niya noong isang araw. Pagkatapos gawin ito, inanyayahan ni Ray ang batang lalaki na sumali sa laro sa pool kung saan ang ilang matatanda ay karga-karga ang mga bata sa kanilang mga balikat. Sumakay din ang bata sa mga balikat ni Ray at sumama sila sa laban. Kailangan nila ng ilang pagsisikap, ngunit nagagawa nilang manalo. Gayunpaman, sa bawat paggalaw, bumababa ng pababa si Ray sa tubig. Biglang may lumabas na itim na substance mula sa drain at pumasok sa katawan ni Ray sa pamamagitan ng kanyang bibig, mabilis, nagmamay-ari sa kanya. Ang bata ay patuloy na humihiling sa kanya na palayain siya, ngunit si Ray ay humawak ng mahigpit sa kanyang mga binti at lumakad patungo sa malalim na dulo ng pool. Pagkatapos ay nagsimulang malunod ang batang lalaki nang lumitaw ang laruang bangka sa itaas nila. Nakita ito ni Elliot sa kamera at tumakbo para kunin ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakita ng mga magulang ng bata ang kanyang kamay na kumakaway sa tubig at ang ama ay tumalon upang iligtas siya. Sa tamang panahon. Sa kanyang mga binti. May mga markang naiwan sa mahigpit na pagkakahawak ni Ray. Nasa ilalim pa rin ng pool si Ray at kailangan ding iligtas. Hindi siya tumutugon. Kaya sinimula ni Eve ang siye hanggang sa magising siya. Makalipas ang ilang sandali, kinansela ang party at dumating ang mga pulis para mag-imbestiga. Itinuro ng ina ng bata na sinabi ng kanyang anak na hindi siya bibitawan ni Ray. Kaya ipinaalala ni Eve sa kanya ang sakit ni Ray at ang katotohanang muntik na rin itong malunod. Coach din ng baseball team ang ama at sinabing hindi na siya magsasampa ng kaso, pero ayaw na niyang sumama si Ray para mag-practice. Sinubukan ni Eve na humingi ng paumanhin at ang ina ay nag-snap na nagsasabing ayaw niyang mapalapit muli si Eve sa kanyang pamilya. Pagod sa sitwasyong ito, sinabihan ni Eve ang mga bata na sumakay sa kotse at ibinalita na sila ay aalis. Iginiit niya na may mali sa pool at sinubukan ni Ray na kumbinsihin siya na maganda ang pool. Kaya kailangan niyang ipaalala sa kanya na halos mamatay ang isang batang lalaki. Sumakay na rin si Ray sa kotse at sabay silang umalis pagkatapos ng ilang segundong pagmamaneho. Mukhang may sakit si Ray at nagsimula siyang umubo. Itinigil ni Eve ang sasakyan nang umitim ang mga ugat ni Ray at nagsuka siya ng maitim na likido. Umuwi kaagad ang pamilya at pinahiga si Ray. Tumawag si Eve sa doktor na hindi makapagdala sa kanya para sa mga pagsusuri hanggang Martes at pinayuhan siya na panatilihin siyang nagpapahinga hanggang doon. Humingi ng paumanhin si Ray dahil halos malunod ang bata at patuloy na nagmamakaawa para sa isa pang paglangoy na nakakatakot na naglalarawan kung gaano kalamig ang pakiramdam doon. Hindi siya pinabayaan ni Eve na umalis sa kama at sa labis na pag-aalala ay binuhusan niya ng laman ang pool sa pamamagitan ng pagpayag na mahulog ang hose sa pangunahing supply ng tubig. Pagkatapos, tinitignan niya ang kanyang mga anak at nangakong poprotektahan sila. Kinabukasan sa trabaho. Sinaliksik ni Eva ang kasaysayan ng bahay. Lumalabas na ang bawat pamilya ay nawalan ng isang tao habang sila ay naninirahan doon. Isang desperadong Eve ang tumawag kay Kaye at kinuha ang address ng pamilya ni Rebecca. Ito ay isang napakagandang tirahan. At nang makilala niya ang ina ni Rebecca, si Lucy, nalaman niya na ang kanyang anak ay isang ambasador. Sinabi ni Eve kay Lucy ang lahat ng nangyari at nagsimulang umubo si Lucy. Kinakabahan siya kaya binuhusan niya ang kanyang baso ng tubig pagkatapos ni Eve, iginiit na sa wakas ay bumukas si Lucy. Umiiyak siya habang ipinapaliwanag niya na sa harap ng bahay may bukal sa lupa. Tinawag itong bigami at sinasamba ito ng mga tao dahil ito ay nagbigay ng mga kahilingan. Sa kasamaang palad, ang bawat hiling ay kailangang bayaran ng isang sakripisyo. Noong gabi na nalunod si Rebecca, sinaktan siya ng kanyang kapatid na sumigaw at sinubukang umalis sa kanyang silid upang tumulong. Gayunpaman, ikinulong siya ni Lucy dahil ginagamit siya ng tubig bilang sisidlan upang pagbigyan ang kanyang hiling. Buhay ni Rebecca kapalit ng kanyang ika-6 na anak na gumaling. Sinabi sa akin ni Lucy na ang pag-ibig ay nangangailangan ng sakripisyo at dapat niyang hayaang maging malusog si Ray. Sa tingin niya ay napakapangit ang ideya at tinawag si Lucy para lamang umubo muli si Lucy. Nagsisimulang mapuno ng itim na likido ang hose ng kanyang tangke ng oxygen at hindi nagtagal ay ganoon din ang ginawa ng fountain sa silid.
Biglang nagsalita si Lucy na may nakakatakot na boses habang ang kanyang ilong at mata ay tumutulo din ang itim na guho. Sinabi na ang tubig ay matutulog muli. Isang takot na sa wakas ay umalis siya sa bahay. Si Ray ay naliligo nang biglang ang kanyang katawan ay sinapian muli ng nilalang salamat sa kontaminadong supply ng tubig. Kasabay nito, ang alisan ng tubig sa pool ay nagsisimulang gumamit din ng itim na likido. Pag-uwi ng mga bata, tinatawagan nila ang kanilang mga magulang, ngunit walang lumalabas sa kanila. Habang sinusubukan niyang tawagan si Eve, ngunit hindi nito sinasagot ang telepono, kaya tiningnan niya ang garahe. Pinuno ni Elliot ng tubig ang isang baso mula sa lababo at nakitang nag-vibrate ito. Sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng yaw, kaya lumabas siya, umaasa na ito ay cider. Ang baso sa mesa. Pagkatapos ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa sa likod bahay. Nagulat si Elliot nang matuklasan niyang napuno muli ang pool. Ang yaw ay nagmula sa isang floaty, kaya gumapang si Elliot sa diving board upang maabot ito habang ang mga hawakan ng takip ay nagsisimulang umiikot sa sarili nitong. Isang katakot-takot na nilalang ang lumitaw sa floaty at tinusok ito gamit ang mga kuko nito para ma-deflate ito, dahilan para mahulog si Elliot sa tubig. Ang hawakan ay patuloy na umiikot upang takpan ang pool habang ang salamin sa kusina ay tuluyang nahuhulog at nabasag. Pagkatapos ay dumating si Eve at hinawakan ang hawakan. Pero masyado itong malakas at itinulak siya pabalik. Sinubukan niyang muli at sa pagkakataong ito ay nagmamadali itong tulungan siya. Kaya naman sa pagitan nilang dalawa, nagawa nilang pigilan ito matapos sinipa ang hawakan para mabali. Tumalon si Eve sa pool para hanapin si Elliot, ngunit hindi niya ito mahanap kahit na tinanggal niya ang floaty. Patuloy siyang lumalangoy at nakakita siya ng kakaibang butas sa ilalim ng pool na parabang ito ay isang madilim na kailaliman. Bumalik si Eve sa ibabaw at mabilis na kinuha ang hose na dinadala niya sa pool kasama niya. Ngayon ay nakakakuha na siya ng karagdagang hangin at patuloy na lumalangoy sa kailaliman. Samantala, si Izzy ay bumalik sa bahay upang hanapin ang kanyang ama at nadulas sa tubig. Kaya nahulog siya sa ibabaw ng mga bubog na sumasakit sa kamay niya. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng nakakatakot na tunog at nag-imbestiga. Ginulat siya ni Ray nang lumitaw siya nang wala sa oras, sinabing hinahanap niya siya. Ang kanyang mga mata ay itim at ang tubig ay bumubuhos mula sa kanyang mga paa habang siya ay tumingin sa ibaba para sa isang segundo at siya ay nawala. Kaya sinubukan niyang tumawag sa 911. Biglang sumulpot si Ray sa tabi niya at inalis ang telepono sa kanyang mga kamay bago siya hinampas sa mukha. Sinabi niya na napakahirap ng buhay ni Elliot kaya mas mabuting isakripisyo siya. Isang takot na takot habang sinusubukan niyang tumakas. Ngunit hinawakan siya ni Ray sa buhok at pinunit ang ilang hibla upang patuloy siyang tumakbo at magtago sa garahe. Biglang bumukas ang ng mag-isa, nagpe-play ng video ng pinakamahusay na laro ni Ray bago pumalit ang static. Si Ray ay sumigaw sa kanya, ngunit nagpa siya na iwan siya doon at i-lock ang pinto sa pool. Sa wakas ay nahanap niya si Elliot at sinunggaban siya para makaalis na sila. Gayunpaman, pinalibutan sila ng mga kaluluwa ng lahat ng taong nalunod sa pool at sinubukan silang pigilan. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, nagawa ni Eve na palayasin sila at patuloy na gumagalaw. Ngunit wala siyang mahanap na labasan. Pagkatapos ay lumitaw si Rebecca at inihagis ang barya na may smiley na mukha na nagpapakita na sila ay nakabaligtad sa lahat ng panahon. Ngayon ay sa wakas ay makikita na ni Eva ang liwanag at lumangoy sa ibabaw. Hindi tumutugon si Elliot at habang sinisimulan niya ang sear, lumitaw si Ray sa likod niya na nagsasabing huli na ang lahat. Nang humingi ng tulong si Eve, hinawakan siya ni Ray sa liig at sinabi sa kanya na pinili ng pool si Elliot sa sandaling iyon habang lumilitaw siya na may kasamang paniki. At gumawa ng kilos si Eve para kumbinsihin siyang umatake. Habang hinahampas niya si Ray sa mga binti para madapa siya, pagkatapos ay hinampas niya ito ng ilang beses sa likod, dahilan para masuka siya ng kaunting itim na likido. Nang makita niya ito habang hinahampas siya muli sa tiyan, dahilan upang makakita siya ng maraming pangitain sa lahat ng mahahalagang sandali ng kanyang buhay. Nang marinig ang pagtawag sa kanya ng kanyang asawa at anak, sa wakas ay ibinuka ni Ray ang lahat ng itim na guho at bumalik sa normal nang magising si Elliot. Muling lumalabas sa pool drain ang maitim na likido. Napagtanto ni Ray na hindi titigil ang pool hanggat hindi nito nakukuha ang sakripisyo. Kaya tumalon siya sa tubig at lumangoy patungo sa kailaliman. Hindi nagtagal, ibinuga ni Elliot ang lahat ng kakaibang likido sa kanya at nawala ang kadiliman sa pool kasama si Ray. Maya-maya, pinanood ni Elliot ang isang video ni Ray na nagsasabi sa kanyang pamilya kung gaano sila kahalaga sa kanya. Ibinalik ni Eve sa kanya ang barya na may nakangiting mukha at iniisip kung dapat nilang ibenta ang bahay. Ngunit itinuro ng magkapatid na ito ay mangyayari sa ibang tao at hindi yon gusto ni Ray. Sa halip, pumayag silang punuin ng dumi ang pool at doon sila tumira para maiwasan ang anumang pagkamatay. Siguraduhin i-follow, I-like at I-share para mapanood mo pa ang mga video na katulad nito. Salamat sa panonood.